bilang 25. Ang sabi po dito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Maraming po tayo. Praise the Lord. Praise God. Tayo po ay nagpapatuloy again sa tema nating spiritual growth. Kung maalala po ninyo, first Sunday, we talk about Bible study. Then, yung last Sunday, kay Pastor Abe, about prayer. And today is about worship. Worship. Wala tayong particular na pagpupukusan ng talata, no? Mula sa salita ng Panginoon. I just choose yung Hebrews chapter 10:25 na binasa kanina para sa pasimula. I choose Hebrews chapter 10 verse 25 dahil palagay ko, no, if not, kung ito ang una ay next to, no, sa Matthew chapter 6:33 na madalas na ginagamit. Oy, tumaludalo ka naman, sabi nga ng salita ng Panginoon, no, seek first the kingdom of God and His righteousness. O, di naman kaya, pag hindi Matthew 6:33 ang no-quote, ay Hebrews chapter 10 verse 25. Noong kasaganahan po ng pandemic, ay pinasara o pinatigil po ang mga pananambahan. Palagay ko sariwang-sariwa pa ito sa atin. Well, hindi ito naramdaman marahil ng iba kung hindi tayo regular o wala tayong pananabik sa pananambahan. I personally accepted it dahil yung pagla-lockdown, dahil para sa akin hindi naman paniniil ng freedom of religion o practice of faith, kundi para mapigilan lamang yung paglaganap ng COVID. At that time ay very foreign sa atin. Hindi talagang wala pang nakakaintindi, nakakaunawa, wala pang gamot, hindi pa alam kung anong gagawin para mapuksa o mapigilan ang pagdami ng COVID. And so, nariyan musbong ang online worship service, o ibang tawag kay virtual worship service, na ginawa din po natin. Pero habang tumatagal, ay tila hindi na sapat, na virtual lamang. Naalala ko po, nabubuhay pa si Ate Lenny, nagmapit sa akin, I cannot exactly recall kung kailan naganap yun, pero pandemic pa yun. Pero sabi niya sa akin, Pastor, bakit tumigil tayo sa pananambahan? Yung magkakaibigan ng Shadrach, Meshach at Abednego, may banta sa buhay nila. Susunugin sila ng buhay, ay hindi sila tumigil. Then, sabi ko sa kanya, Ate Lenny, yun namang nangyari sa tatlo, talagang direktang laban sa pananampalataya. Pero itong kinakaharap natin ay pandemic, so tiis-tiis muna tayo ng kaunti. Pero habang tumatagal, I realize na paano naman yung walang internet connection. Yes, kahit pa nga yung may internet connection, naalala ko, minsan nag-speak si Pastor Abe, dito pa siya sa loob ng church, tapos nakikinig ako, gano'n, sabi ko, stroke ata, na COVID ata si Pastor Abe. So, meaning, yung signal, so, problema. And then, siguro may tatanggi, may mga pagkakataon na online service tayo, pero habang kayo nag-online, naglalaba, naghuhugas, nagpekwentuhan, naglalaro ng Tetris, kung ano-ano pa. So, naisip ko para hindi talaga healthy na magpatuloy yung ganitong sistema ng gawain. Kalaunan, pinayagan ng gobyerno, yung magkakaroon, bago payagan, na magkaroon ng
ng face-to-face na worship service na mayroong restriction, 10% ata ng kapasidad ng isang building ang maaari lamang dumalo ng face-to-face, and then may agwat na 3 metro o 3 feet away sa isa't isa. Naunang buksan yung mga gasolinahan, they labeled it as essential. Pakita yung next slide. So, essential, essential ang gasolinahan, kaya buksan, payagan bumiyahe ang mga PUJ, mayroon lang mga harang-harang, buksan ng mga malls, na ang bukas lang ay groceries, kasi essential, naranasan nyo yung gano'n, pumipila kayo sa SM, tapos ang dilim ng SM, talagang grocery lang ang bukas. Habang nagtatagal, napapaisip ako, essential din ang church. Essential din ang gawain ng pagtitipon ng mga mananampalataya. I cannot exactly recall, pero palagay ko, kinakausap ko dito si Pangga, and then si Elder Egay, that time my brother Egay pa lang siya, napaka pwede tayong paalam sa barangay, napayagan tayong mag face to face, pero kasi that time, bawal pa talaga, pero we will keep distance. And then nakausap ako ng isa sa mga tanong sa barangay, na ang sabi sa akin, sige lang pastor, basta keep distance lang kayo, sana wala lang magsita, o wala lang magsumbong, gano'n. Pero at the back of my mind, palagay ko, takot lang nila kay Lord. So nagkaroon tayo ng face-to-face, na pananambahan, at ginawa natin 2 beses. Pero mas marami pa rin sa akin ang hindi nakadalo, now, balik na po tayo sa face-to-face, wala nang restriction, pero may ilan, I don't mean sa ating simbahan lang, kundi sa maraming simbahan, talagang may mga nawala na sa kanilang mga simbahan dahil nasanay na sa online. At minsan ang dahilan pa, yung pinapakinggan ko, international pastor, ikaw local lang. So, yun, nasanay na sa online, at hindi na bumalik sa face-to-face. Actually, wala pa mang pandemic, may mga ganun ng wala pa mang virtual worship, wala pa namang online worship, may mga naririnig na tayong ganyan, diba? Sabi, Lord, Pastor, yung espiritu ko naman naandun. Kaya hindi naman ako nakakalito. Yes, nagkaroon ng face-to-face, pero marami pa rin, may ilan na hindi na nakakadalo. Again, the reason dahil nga meron naman online, at meron pa nga nagdadahilan, siguro daw sa panahon daw ng mga apostol, kung may internet, baka dahil inuusig sila, baka online din ang worship service kasi may persecutions. Naisip ko ang China hanggang ngayon, merong pag-uusig sa kanila, kaya meron silang underground church. Okay? Kung okay na yung internet, bakit kahit life threatening sa kanila, hindi COVID ang threat sa kanila, talagang nag-gather pa rin sila. Bagamat mailan-ilan sila, pero yun nga, ang threat sa kanila ay hindi sakit, kundi imprisonment or even death. And besides, kung hindi talaga mahalaga ang pagtitipon gaya nito, hindi sana si Lord na rin ang nagsabi, na hindi ko kailangan ng internet. I am omniscient or omnipresent God. I can be anywhere, at all place, at the same time. Okay? So ikaw, doon ka lang sa bahay mo, kahit sa bubong ka, I can be with you. So you don't need na magsama-sama o magtipon-tipon ng mga mananampalataya. So hindi kailangan ng pandemic, hindi kailangan ng internet, kung ang kalooban ng Lord ay hindi na natin kailangan magtipon-tipon sa isang lugar katulad nito para manambahan. Because God is omnipresent. So kahit saan ka pumunta, nandun naman siya. Pero hindi ganoon ang kalooban ni Lord. Pag sabi sa kagabi, walang sinabi ganoon si Lord. Kasama mo naman si Lord, doon ka na lang sa bahay mo, magpulong ka na lang, o umakit ka ng bundok, May mga umakit ng bundok, pagbaba nila, kulto. Okay?
So, corporate worship o dahil itong pagsasama-sama natin pagtipon-tipon is really very, very important. Important para sa paglago natin spiritually. Ang pagsamba sa Diyos, of course, hindi nagaganap kung nagkakatipon lamang tayo. Sabi nga, ang worship is lifestyle. Ang worship ay buhay. But yes, tinawag tayo ng Lord na magsama-sama, magtipon-tipon no, sa isang lugar para sa Kanya ay manambahan. And we can see it no, throughout the scriptures na talagang meron pong sama-samang pananambahan. Yes, hindi malinaw, no, halimbawa sa first family, no, si Adam, si Eve, and then kanyang mga anak, halimbawa kay Cain at kay Abel. Pero, wisely, no, na itong si Cain at si Abel ay marunong mag-offering sa Lord. So, how they learned it, no, na mag-offering sa Lord. Of course, no, tinuro yun ni Adan sa kanila. And so, we can say, no, na meron silang family worship. Na meron silang gathering, no, na sama-sama na sumasamba sa Panginoon. Fast track tayo, fast break tayo, no? Kaya hinangon ng Lord, no, to Moses ang mga Israelita sa Egypt. Sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Paraon, let my people go that they may worship me, that they may serve me. Okay, next slide. Yan, no? Pakibasa nga, sama. Ready? Read. Payagan mo siyang umalis. Pag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. So, yan ang utos ng Lord. No? Hayaan mo umalis ang bayan ko, pinili ko, no? At para sila ay sumamba sa Panginoon. So, this is corporate worship. Pastak tayo, punta tayo sa panahon ng mga apostles, we can clearly see, o sabihin na natin clearer, no, na talagang meron pong sama-samang pananambahan ng mga mananampalataya. Acts chapter 2, verse 41, kaya ang mga naniwala sa pinapangaral niya ay nagpabautismo, ang nangaral dito ay si Peter, at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ano nangyari? Nag-iwan, nag-uwian, nagkanya-kanya ng landas. Hindi po, sabi ng verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain, pinapay, at manalangin. So talagang meron pong pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa pagsamba. Acts chapter 20, verse 7. No? Ito yung, saan ko tutuloy yung basa. Ito yung merong natulog, no? Na nahulog, namatay, no? Si Eutychus. Kaya sabi yung siya katabi, huwag matutulog. Buti na lang dito third floor. Verse 7, ng unang araw ng Sandinggo, so this is Sunday, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. So, nagtitipon sila, no? More than 2 ito, sigurado ako, no? Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Tingnan niyo po yung kanilang worship service, no? Inabot hanggang hating gabi, no? Dahil si Pablo ay aalis, and so nangaral po siya. 1 Corinthians chapter 16. So, unang Korinto, kabanatang 16, we'll be reading, no, ilang mga talata na makita natin na sadya po talagang bahagi ng buhay Kristiyano at paglago ay ang sama-sama kong pananambahan kasama ng kapwa ng mananampalataya. Unang Korinto 16, verse 19, kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon saan daw po? Sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. No? Beginning February po, babalik po natin yung cottage prayer meeting. Ikot tayo sa mga bahay-bahay natin, no? Alphabetical. So, open your house para po sa ating pong sama-samang pananambahan sa inyong pong mga bahay. Pero don't worry, no? Hindi natin sasabihin, hindi natin sinasabi, no? Na lahat ng member ng HLMC, halimbawa, ang Bible study ay kina Ate Venus, lahat po tayo, sugod doon. Hindi po ganun. Una-una, hindi tayo magkakasya-kasya, no? So, kung lahat ng susugod, dito na lang tayo, no? Pero yun nga, ilalapit natin, ibabalik natin po yung mga gawain po natin, no? Katulad ng cottage prayer meeting. Kaya po ay every Saturday, 4 p.m. Paikot, no, sa mga bahay-bahay. So ito, nagaganap, no, ang gawain, no, sa bahay ni Aquila at Priscilla.
And then sa Colossians chapter 4 verse 15, Colossians 4:15, ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa at sa iglesia nagtitipon sa kanyang bahay. Okay? At yes, ating text sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. And yes, hanggang sa dulo ng aklat ng Biblia, sa Book of Revelation, makikita natin ang pagsamba ng sama-sama ng mga mananampalataya. Revelation chapter 7. I don't think kung nilagay ko dyan dahil medyo mahaba po ito. Revelation chapter 7, simula verse 9, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayong lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatandang pinuno at ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kalwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. So dadalawa po yung nasa trono, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos. Verse 30, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga tao nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo pong nakakaalam, ang sagot ko, kasi gano'n ang isasalita dito. At sinabi sa akin, sila ang mga nanggaling sa matitinding kabigatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanyang templo. Ang sabi, araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukup-kup sa kanila. Hindi na sila magugutom, ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibigat sa araw, ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Listen, have you ever said this or heard this? Ang boring sa langit, araw at gabi mag-worship lang. Hello? Kung nasabi nyo yan, no? Do you think it is boring? Pahayag, chapter 21. Pahayag, chapter 21, pagkatapos nito, being verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang mga taong ito, kung pinakita po kay Juan, do you think bored na bored sila sa langit? Say nga, nakakaboring naman yun, nakakaumay naman yun, araw at gabi, mag-worship kami. Well, kapag ganito pong thinking natin, this could tell us na hindi natin nararanasan ang pagsamba sa Diyos at ang kanyang presensya. Anong sabi ni David sa Awit 27? Awit 27, verse 4. I think may kanta ito ng hymn song. And we used to sing this also.
Kay Yahweh, sa isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at doon humingi sa kanya ng patnubay. I cannot remember yung words na nasa dulo lang ang daliri ko. Dwell in your house. Sino nakakalang kanta? Wala makalikod. So here is David. All he desires sa buong buhay niya is to be in the presence of God. And then here we are saying, ang boring naman sa langit, araw at gabi ay magpupuri sa Panginoon. Going back sa ating, so binasa po kanina sa Hebrews chapter 10, verse 25, sinabi po ito ng sumulat sa mga mananampalataya na kung saan sila ay dumaranas po ng pag-uusig. At hindi lang pag-uusig, kundi life-threatening na pag-uusig. Hindi threat, hindi banta, kundi talaga nakaranas sila ng mga pag-uusig. And yet, sa gitna ng pag-uusig, sabi ng author ng Hebrews, hello, huwag kayong panghinaan ng loob. Let's gather. Habang nalalapit ang pagdating ng Panginoon. Let me read chapter 10 ng Hebrews, verse 32 to 34. So, hindi ito COVID, hindi ito kahirapan sa buhay, kundi pag-uusig dahil sa pananampalataya. Verse 32, alalahanin ninyong mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ay iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon, dinamayan ninyo mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Imagine that, Sumunod lang ako kay Lord, Inusig ako, pinakulong ako, kinuha ang aking mga ari-arian. Hanggang ngayon po, nangyayari po ito sa maraming bansa. Pero ito tayo, Hindi ka lang nangitian ng kapatid mo, nabate. Sport na minsan ng mga Kristiyano sa Pinas. Verse 34, dinamayan ninyo ang nakabilanggo at hindi kayo nalulungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Ako po, bisyo ko na po ito, kapag ako'y nakakaranas ng stress, ng kabigatan ng kalooban, I look up sa langit and then I will say, Lord, salamat may langit. And then I can start to smile again. Ano ang hinuhugutan po ninyo ng kagalakan, kalakasan? Yung bank account ninyo, yung property na meron kayo, yung mga tao around nyo na nagmamahal sa iyo. Sa chapter 13, it tells us na may mga nakulong o nakakulong, nakapatiran. 13 ng Hebrews verse 3, alalahanin ninyong mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyong mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. So here they are, dumaranas sila ng matinding pag-uusig. Pero sabi ng author ng Hebrews sa kanila, tago na lang kayo. Wala na muna. Hindi, sabi niya, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng kasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Dito po ako magtatapos. When I say magtatapos, hindi pwede sabihin, 2 minutes tapos na. So I will end with these 3 questions. Who is to worship? Who are to gather to worship? And what are the elements in the worship service? So who is to worship? Sino ba ang sasambahin natin sa pagtitipong ito? Of course, ang Diyos. The triune God. The one being God in 3 distinct persons. Father, Son, Holy Spirit. Okay, dapat maintindihan natin yan. And so we can say, hindi kami pareho ng Muslim, hindi kami pareho ng Israel, ng mga Hudyo, ng mga Judaizer.
Hindi kami pareho ng Mormons, hindi kami pareho ng Jehovah's Witness, hindi kami pareho ng Iglesia ni Cristo na sinasamba. We worship one God in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ang ganitong sama-samang pananambahan ay nakatuon at nakatuon lamang sa iisang Diyos. Imagine kung ano ang maiahandog natin sa Diyos, kung anong panambahan meron tayo, kung madidisiplina natin ang ating mga puso at isip na meron lang tayong isang Diyos na sinasamba whenever we gather. Hindi ko huhusayin ng kanta kasi nakatingin si brother, expecting na a better singer or what. Hindi ko gaganda ng aking damit, and so I can be just their example. Kundi, I just want to worship God. You and I want to experience the presence of God, the joy gaya ng nararanasan ni David, na sabi nga niya, araw-araw siyang nananabik. Sa awit 27, is to dwell in the house of the Lord forever. Maging isa ang hangarin natin. To worship God. Diba, kayo mga estudyante, pag sinabi ng teacher ninyo, magre-report kayo ng ganito, let's say group report, okay? Of course, depende yan kung may mga attitude. Pero kapag mabuti kang mga aral, no, talagang pag-uusayan ninyo, you will do your best to please your teacher, and so you will get high grade. Kapag ang ating puso-isip, isa lang ang ating iniisip, no, kapag tayo nagtitipon-tipon dito, is to honor God, palagay ko, we will give our best to Him. Regardless, may matuwa or whatsoever. Nang tawagin at iligtas ng Lord ang Israel mula sa Egypt, ano ang pinakalayunin at pinakanais niya, nakita natin kanina, that my people go to worship me, to serve me. Kaya ang bigay ng Lord na utos sa kanila, you shall have no other gods before me. And so when we come together sa lugar na ito, there is but one audience na meron tayo. God. Hindi tayo nandito, nandito ako you please me. Nandito ako dapat bigyan nyo ako ng magandang pansin. Bigyan nyo ako ng magandang upuan. Bigyan nyo ako ng malamig na area. Huwag nyo akong sasagiin. You're not here for that. We're here for one God. To worship God is to worship Him as He is and what He has done. Ang pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa kung sino siya at ang kanyang ginawa. Kitang-kita natin yan kung paano niya hinako ang Diyos ang Israel sa Egypt. Pwede naman niya gawin yun sa isang mata. Ping! Wala na sa Egypt. Ang mga Israelita, nasa promised land na sila. Hindi ginawa ng Lord yon, kundi unti-unti niyang inalis sa Egypt ang Israel. For what reason? Para mahayag siya. To demonstrate, no, kaya nga po, no, merong pelikulang Battle of Gods o Gods of Egypt, I think, no? Dahil yes, no, yung story ng Lord, no, sa Egypt, no, as if God battled against ng mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Yung 10 plagues na yon ay against doon sa mga Diyos-Diyosan ng Egypt o sinasamba ng Egypt. Halimbawa, yung pagdilim ng araw, they worship sun. And God of the Bible is saying, sinasamba niyo yung araw? Tingnan niyo gagawin ko sa araw, naminikha ko. Sinasamba niyo yung mga palaka? Tingnan niyo, whatever, ang daming palaka. Siguro, imagine nyo, diba, habang ang daming palaka, gumagano'n doon sila, yung Diyos ko, maapakan ko. Ang Diyos ko, maapakan ko. It's all against their God. Sinasamba nila ang River Nile. Ano ginawa naman sa River Nile? Pinagkulay dugo niya o naging dugo. To demonstrate yung kanyang power, ipakita kung who He is. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, binigay ng Lord ang utos niya sa mga Israelita.
Kumbaga, para ba sinasabi ni Lord, o tap na, nagpakita na ako ng lahat, pinakita ko na sa inyong huwayan. Okay, and so, this is my command. In Deuteronomy chapter 4, Deuteronomy chapter 4, magsalita si Lord through Moses, hindi ko po nailagay dyan dahil medyo mahaba ito, but let me read. Deuteronomy chapter 4, ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntunin itinuturo ko sa inyo. This is about na papasok siya sa Kanaan, upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupang ibigay sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor, nilipon niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng pinag-utos sa akin ni Yahweh, aking Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Verse 6, unawain ninyo ito, sundin mabuti. Sa gayong makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kahit masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Verse 7, sinong Diyos, small letter, sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalimutan ang sinabi ni Yahweh na kayo'y nasa harap ng bundok Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Let me pause. No? Minsan tayong Kristiyano, no, if we will not check our hearts, you ask yourself, may takot pa ba ako sa Diyos? And I hope meron. Dahil ang Diyos ay nakakatakot. Ang Diyos ay banal. Nalala ko yung porno model, bold na bold niyang sinabi, bakit? Kasi nga, bold star siya. Sabi niya, I believe God loves me 1,000%. Tinanong siya, kahit po porno model kayo, God loves me 1,000% whatever I do. Kung nandun ako, sabihin ko sa kanya, ganda mo pa naman, pero hindi wow. Verse 11, at kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok, ito'y naglalagablab ng abot sa langit, pagkatapos nabalot ito ng ulap at kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh, narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita, ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduan na ginawa niya sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Noon, inutos niya sa akin, na ituro sa inyo ang mga tuntunin ng inyong susundin sa lupang sasakupin ninyo. No, 10 utos written by God Himself. Tapos tayong mga anak, hello, kayong mga anak, ano sabi ng Bible? Honor your father and your mother. Pero wala kayong paggalang sa inyong magulang. Eh, ang utos na yan, hindi yan utos ng lolo at lola mo. Utos ng Diyos. Verse 15, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy, sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alimang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hiniram. Nagalit sa akin si Yahweh dahil sa inyo at isinumpa niya hindi ako makakarating sa masaganang lupain ibinigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabilang Jordan. Dito na ako mamamatay, ngunit kayo magpapatuloy upang sakupin ang lupain iyon. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, gaya ng pagbabawal niya sa inyo.
sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughuing Diyos. Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12, I think nandyan yan, pakingat. Verse 29 hanggang 31, kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupain iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Remember Leviticus 18, huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Small letter, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Kaya ano sabi ni Jesus doon sa Samaritana sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Let me go sa second question. Who are to gather to worship? Again, yung konteksto ng ating gather, katulad ito, gathering to worship. Of course, ang mga tinawag niya, ang mga inaring niya, Kanya, ang mga iligtas niya, ang mga anak niya. Yan ang nagtitipon-tipon para sambahin ang nag-iisang Diyos. Nabasa natin kanina sa Book of Revelation, sino yung mga nandun? Ang mga ililigtas ng Diyos. Ligtas na ba yan? Tabi mo? Again, let me just read Revelation chapter 7. Kaya pong pagsamba, hindi po yung gagaling sa mga kung sino-sino lang. Yan po ay galing sa mga nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Revelation chapter 7, I will just read, don't worry, verse 9 lang saka 10. Pagkatapos ito'y nakita kong napakaraming tao na di kayang bilangin ni umahin sila mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng korderong nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Ano sinisigaw nila? Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Kaya tayo nandito sumasamba sa Panginoon kasi niligtas tayo kayo sa amin. This is the reason why we praise God. Kaya minsan kahit tayo may mga kabigatan, may mga problema, kaya minsan, sabi ko nga kay Elder at minsan, di ba minsan tayong song leader dito, sasabihin natin, are you ready to praise the Lord? Pero minsan, isip ko, handa nga ba kami? Paano kung kapatid mo, merong punta dito, meron siyang kabigatan, meron siyang sakit, meron siyang problema, meron siyang dala-dala. So can he really praise God? Can he really honor God? Well, kumusta kayo? Are you okay? Paano kung may mag-response na, hindi ako okay! Ang problema mo? May problema ako. So, how can we come? So, balikan natin. Yes, may lahi. Ligtas ako. Kaya nga si Pablo, diba, sabi niya, lahat ng hirap na naranasan ko, ikukumpara sa kamalati na naghihintay sa akin, lahat, he can give. So, that's why we can always come to worship God, to praise God. Because of the salvation na binigay niya sa atin. Siya ang magpupuri sa langit, yung mga naligtas. Hindi sila magpupuri sa Diyos, Lord, thank you! Successful ako sa mundo! Hello? Lord, thank you, praise you, Lord, name, Lord, musikat ako sa mundo. O marami akong naging ari-arian. Marami akong fans. Hindi. Nagpupuri siya sa Lord, Lord, thank you, niligtas mo ako. See, the more we understand yung salvation na binigay sa atin, the more na naturally tayo talagang magpupuri kung sasamba sa Panginoon. Ayaw ko magsamba, dami kong problema. Hindi. Niligtas ako ng Lord. Diba, sa Psalm 51, David nagkasala siya ng pangangaroon niya pagpatay, sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Hindi sinabi, restore to me my property. Restore to me the joy of being sikat, of being maganda, of being healthy, of being whatever. Kundi of my salvation.
See, worship is coming sa mga nakaranas ng kaligtasan. Of course, hindi po ito nakakauligan na sinasabi, kailangan nasa langit ka muna bago ka mag-worship. No! Dahil ang lahat na nanalig sa Panginoon ay may katiyakan ng buhay ng walang hanggan kahit ang bumuhay pa dito. Kasi sa amin, sabi nga nila, ayos na, tapos na, delay lang. No, delay lang yung, kumbaga sa TV, delay lang yung telecast. Tapos na yung boxing sa Amerika, tayo pinapanood ka lang natin. So, tapos na, nanalo na si Pacquiao. Tayo po, no, ng mga sumampalataya sa wow, kanay no, na talagang ligtas ako. Sinabi ni Lord. Kaya again, the more we grow in understanding who God is and what God has done, lumalalim ang hugot natin sa pag-worship sa Lord. Hindi na lang tayo nag-worship kasi, yes, nag-graduate ang anak ko. Yes, gumaling ako sa sakit. Yes, no, tumaas ang sahod ko. Yes, nagkaroon ako ng ganito. Yes, no, may apo na ako, kamukha ni Kelvin. O, hindi ganoon. Kundi, I praise you, I worship you whatsoever because may kaligtasan akong mula sa iyo. Yes, mag-worship ko dahil wala na akong problema. Mas maganda ang 2024 ko. No. Mamulit, what are the elements in the worship service? So, we'll also answer yung tanong how to worship God corporately. Sa sama-samang pananampahan, of course, ayan, nariyan ang prayer, worship, preaching of the Word, and Lord's Supper. At guys, gusto ko lang bigyan din po yung preaching of the Word. Why? Dahil ito ang pinaka-worship manual natin. Ang salita ng Diyos. Ay kasi sa akin ko, sa Burin Deuteronomy, sabi ni Lord, no, sambahin niyo ako ayon sa aking nais, ayon sa aking tinuro. So, ang worship manual natin is the Bible. And so, dapat talagang meron tayo, no, attention o intention to really, to listen and to learn, no, sa pangangaral ng salita ng Diyos. No, hindi tayo live lang sa kanta. Ang pinakagusto ko sa praise sa panambahan, praise and worship. No, kasi talagang, gilaw. Pero sabi, ay hindi, ako pinakagusto ko, preaching of the word. Bakit? Tulog ako eh. Natay tayo dyan. So, pangangaral ng salita ng Diyos, no? Dahil lalo natin siyang nakikilala, napapaalalahanan tayo ng kanyang dakilang kaligtasan, na kanyang ginawa, na kanyang binigay. At yes, no, nabibigyan tayo ng patnubay, gabay, kung paano tayo mamumuhay. Because life is worship. Can you say amen? So we can clearly see kung paano hinango ng Lord sa Egypt ang Israel. And then pagkatapos na noon, ay binigyan niya ng kautusan how to worship Him. Again, hindi basta-basta na lang sinabi ni Lord, hey, worship me. No. He made Himself known. Let me end. Ito, end na talaga. Nawa, this year, higit nating pahalagahan ang pagtitipong gaya nito. Hindi yung, punta tayo, wala mo tayong gagawin. Hindi yung, basta at least, alternate. Hindi. Church. Wala. Church. We are worshiping God. This is not meeting of people para sa whosoever. This is to God. Hindi natin pahalagaan ang pagtitipon gaya ng ganito at maging isa ang ating maging hangarin. And that is to worship God. At salamat. Palagay ko, naranasan natin ito. Whenever we worship God, God works. Amen? He works. Dahil pinananahanan niya ang pagpupuri ng kanyang mga anak. Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Salamat, Lord, na tinawag mo kami sa iyong kaligtasan upang kami, Panginoon, ay maging mananamba mo na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan.
And yes, Lord, humihingi kami ng tawad. Probably, maraming panahon na o matagal na panahon na na hindi kami, Panginoon, nakadako sa malalim na pagsamba, na wala kaming inisip, kundi mga salita mo, mga gawa mo. At kung ginawa namin yon, nagbukal sa amin yung pagpupuri, pasasalamat, kagalakan, kapayapaan, na kahit sa gitna ng meron kaming kabigatan, Panginoon. Dahil siya nga, Panginoon, whenever we think, Panginoon, your goodness, yung faithfulness, yung salvation, Panginoon, yung kalakihan mo, Panginoon, yung kadakilaan mo, yung pagka-Diyos. Ngayon nga, Lord, ay nagkakaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan, kagalakan. And yes, Lord, banal na takot sa iyo, Panginoon. And Lord, sa panahon sa tuwing kami nagtitipon, Panginoon, sa lugar na ito, sa patnubay-gabay ng iyong Santong Espiritu, tulungan niyo po kami tunay na may focus namin, may handa namin ang aming mga sarili, ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, sapagkat ito, Panginoon, ay worship service. This is our service to you, Panginoon. Service, Panginoon, na kasama ng kapwa namin mga mananampalataya, na kayo, Lord, ang nag-design, kayo ang nag-utos, Panginoon. And we ask and pray, Lord, na whenever, Lord God, we sing, whenever we listen to your word, Lord, kami makaranas, Panginoon, ng iyong pag-uusap. Kami makaranas, Panginoon, ng pag-increase ng aming pagkamangha, pagkatakot, kagalakan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. At yes, Lord, salamat. Hindi mo lang kami pinagtipon para ipahayag namin ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat. Pinagtipon niyo rin po kami para dalhin ang aming mga kabigatan sa iyo, Panginoon. And we can bring it, Lord, in prayers, to praying for one another. We can bring it, Lord, to coming to you, Panginoon, laying down our burdens to you, Panginoon. At o po, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong kapurihan, kung sino man sa aming kalagitnaan, may mga kabigatan. As you promised, Lord, lumapit kami na may kabigatan at bibigyan niyo kami ng kagaanan, Panginoon. Let him, her, O God, experience it, Panginoon. And your name, the honor and the praise, Lord. In Jesus' name we pray.